Kaya natawa ako dun sa sipin mo. Matindi banat ni Kwan, dating assemblyman. Abogado rin yun taga Mindanao din yun ako, nagsusulat yata ng column ngayon yan. Ang ingay niyan dati, si Umobono Adasa, kung di nyo na inabot yan. Yan nga yung sinasabi ko sa inyong, isya na lang ang lumalaban nung sa Batasang Pambansa, nung binibilang yung boto ni Presidente Marcos at ni Mrs. Cory Aquino. Kinu-question, siya na lang yung kumu-question mag-isa ron. Ang nagpe-preside si Kwan, Speaker Iñiguez. Yun ay speaker ng Batasang Pambansa at that time. Binanatan siya yung relay. Sa totoo lang kasama namin yung mga yan nung magkakasama yan doon sa 365 Club sa Intercon. Nakikita namin lagi yan nung panahon na kauupo pa lang ni Mrs. Cory Aquino. Lalo na nung isa-isa nang natanggal sila yung really sa gobyerno ni Pangulong Cory Aquino noon. Mga kaibigan, nag-i-standby, magkakasama yan pero ngayon, kung banata, kasi kahit ganon si Umobono Adasa, ano man ang naging pagkukulang mo, halimbawa, nasang ka mang larangan, nasang ka mang propesyon, media, politika. Kung halimbawa man may mga hindi kang nagawang mabuti sa nakaraan, kasi wala naman perpektong tao. Hindi ba? Lahat naman nagkakamali, nakakagawa ng kasalanan. Pero pagdating sa ang paninindigan mo yung pagtatanggol sa bayan, yung pagmamahal mo sa bayan mo. Alam mo, kayang-kayang takban yan ang lahat ng kasalanan mo Kaya nga sinasabi natin, ngayong panahon na ito, hindi natin kailangan maging maka-Marcos. Walang relevance. Walang halaga. Kung ikaw man ay kay Marcos, kung ikaw man ay kay Cory. O kaya, sasabihin mo, loyalist ka, dilawan naman sila. Mga kaibigan, hindi walang irrelevant yan sa issue, sapagkat ang issue ngayon ay national security. Pag sinabi mong national security, national interest nating lahat yan. Kaya, dapat lang na manindigan ka bilang isang Pilipino para sa iyong bansa. Hindi ba? Binigay sa atin ng Diyos yan Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kaya binabanggit natin, nasa Biblia yan. Binigay ng Diyos sa atin yan. Di ba? Anong lahi mo, Pilipino? Yan ang bansa mo. Inchi ka. Hindi kayo isla. Kontinente kayong malaki, di ba? Ang China, continent yan mga kaibigan, gusto sakupin niya, natatandaan ko nga, di ba? Kinukwento ko sa inyo, nung mga malapit-lapit na snap election noon, ang mga broadcaster noon, kasama ako pinatatawag kami sa Malacanang. At natatandaan kong nagle-lecture niyan si Mrs. Imelda Marcos, si First Lady. Nile-lecture niya yan yung geopolitics, geographic politics, mga kaibigan. Nung una, hindi nauunawaan niya ng maraming broadcaster. Kasi napakatagal ng lecture ni Mrs. Marcos. Abutin kayo ng 4-5 oras Pag pinakinggan mo si Mrs. Marcos, sasabihin mo para siyang sirang plaka.
Pero sa katunayan, ako ngayon lang, lately na lang nagrehistro sa akin. Kasi may mga bagay na ganun sa umpisa. Hindi mo binibigyan ng halaga. O kaya, hindi mo naiintindihan sa sobrang lalim. Mga kaibigan, alam ba ninyo yun hindi nagtapos doon ang lecture ni Imelda Marcos na lagi niyang inuukil-kil yun. Tuwing siya ay may pagkakataon na makaharap mo. Eto, may panahon. Panahon ito ni Mrs. Cory Aquino doon nakatira si Imelda Marcos sa noon. Tapat lang ng Intercon. Yung, ano ba pangalan nung condominium na malaki dyan? Pinatawag ako dyan. Isa sa, ilan lang kami. Hindi mga broadcaster ang kasama ko. Pinaiimbita raw ako ni Mrs. Marcos. Ang umimbita sa akin si nasirang CONCON delegate Ray Fajardo, si Professor Reynaldo Fajardo. Naging Constitutional Convention delegate yun. At nung panahon ni Macapagal, si Ray Fajardo ang Education Secretary Anding Roses. Yun ang kalihim ng education noon. Ang secretary naman niya, yun si Ray Fajardo. Bago pa yun naging CONCON delegate. So, pumunta po ako ron sa unit ni Mrs. Marcos. Ang laki. Pagdating ko doon, alam ba ninyong inabutan ko ron na nandun? May isa pa, ewan ko kung buhay pa yun. Naging dating assemblyman din yun. Si Tony Tupas. Professor din yun. Si CONCON delegate Ray Fajardo. Pagkatapos yung magkapatid na Lava, mga kaibigan, sino yun? Yun yung founder ng Partido Komunista ng Pilipinas Ang tanda na. Siguro ngayon wala na yun Kasi nung abutan ko ron, ang tanda na Ang tatanda na, magkapatid yun. Yung isa, Jesus ang pangalan kalimutan ko pangalan ng isa. Yan ang mga founder ng Partido Komunista ng Pilipinas. Inabot ko ron. Kaya ako nalaman, inintroduce ako. At pagkatapos, may pagkain doon, buffet. Ilan lang kami, isipin ninyo, kukunti, hindi ba? Si Mrs. Marcos nag-lecture na naman. Tungkol na naman doon. Isipin ninyo yun, di ba nawala na sila rito after EDSA Revolution? Pagkatapos nung magkita kami ulit doon, yun na naman ang nile-lecture niya. Ang haba, mga kaibigan. Inabot kami na mag-uumaga na bago kami nakauwi. Ngayon, matagal bago nagre-rehisto sa akin Napakahirap. Yung bang nakakangawit pag pinakinggan mo. Pero, ngayon nagre-register sa atin. Ngayon lamang natin nadadigest yung mga kung ano ang ibig sabihin ng sinasabi ni Mrs. Marcos. Iyang ginagawa ng China ngayon, iyan yung sinasabi, ibinababala noon ni Mrs. Marcos. Ito anya. Katulad niyang Russia. Di ba nagpunta sila raw ng China nung araw? Sabi niya, naitanong niya raw nabanggit daw nila yung Russia. Ang sabi raw nung incheck, si Mao Zedong, di ba? Pinuntahan nila yan. Nag-state visit si Marcos sa China. Alam mo raw, sabi ni Mao Zedong, what Russia? That's China. Sipin mo yan, mga kaibigan.
Kaya sabi ni Mrs. Marcos, bakit? Ito, tingnan ninyo ha. Hindi ba ang Russia ang kalahati? Singkit. Ang kalahati, bilog ang mata. Pero parang puti yun ha. Oh, mga kaibigan. Oh, ito na lang example. Si Gorbachev, bilog ang mata niyan. Si Yeltsin, yung pinalitan niya, singkit ang mata nun. May lahing inchik. Yun ang ibig sabihin. Yung kalahati ng Russia. Oh. Kaya, itong nangyayari ngayon, yun merong relevance doon sa nakakainip na, nakakangawit na lecture minsan ni First Lady ilang beses. O yan o. Lahat ng mga nabubuhay pang matandang broadcaster ngayon, sabihin nyo sa akin kung sino hindi kasama ron. Kasama ron lahat, mga kaibigan. Yun lang ang sinasabi. Wala sinasabi, huwag nyo kaming babanatan ha. O banatan ninyo yung oposisyon, kamukha ng ginagawa ngayon, di ba? O murahin ninyo lahat ng kalaban ng gobyerno. Wala namang ganun sinasabi nun eh. Pag iniimbita kami, yun ang inile-lecture eh. Ako, kung nag-register pa rito sa mga nabubuhay na broadcaster, ilan na lang yan eh. Mga kaibigan eh. Kung nag-register sa kanila yon, at least sa akin, kahit na huli, ngayon nagre-register sa akin. Naalala ko. Oh, mga kaibigan. Yan ang plano eh. Matagal ng plano ng inchik na sakupin ang buong mundo. Mga kaibigan. Oh, kaya itong pandemya, isa yan sa kanilang ginamit na sandata upang sakupin ang mundo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat
bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko